Nasabihan ka na ba ng I hate you? Maraming beses na. Ang topic din naman kasi itong hate na sa social media kasi uso na rin siya eh. Kung meron man akong gustong tanggalin sa sarili ko na negative vibes is yung ang madalas pang naglalabas ng hate lalo na sa Facebook. any form of hate, mababaw man, mapamalalim. Umpisa pa lang ng mundo, inadyo na yan. Pag nagda-drive ako, doon ko nilalabas lahat ng galit ko. Tinulungan siyang umangat para eventually tulong-tulong din kayo na ibabagsak siya. Tinitrigger mo ako Hate nga eh. Usapang hate nga eh. hate kita! Ito yung napansin ko lagi namang may hindi gusto sa'yo. Saan? Haters, kumbaga. Sa humor ng tao. Kung o ikaw sa ay lahat? content creator Mm. or artista. Oo, hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao. Lalo ngayon na ang dami nang opinion eh. Dahil nga sa social media, meron tayong platform para mag-opinion in a public way. Ikaw, paano ka mag-adapt sa ganun? Ako kasi... Sa social media? Hindi, sa hate. Sa hate. Naku, Paano mo tinatanggap? Ako, Hindi tanggap ko na. hindi ko na natatanggap ata. Ano? So iniiwasan mo? Hindi. Ang hirap sabihin ng iniiwasan kasi wala akong iniiwasan. Hindi dumadating sa akin. Hindi ko alam. Parang siguro wala akong time para tanggapin. Hindi ko, kasi pag iniiwasan mo, active mong iniiwasan. Oo. Wala ka nang pakialam. Parang ganun. Hindi siya dumadating sa akin pa, yung hate. O kung meron man, siguro wala baka pang hate dahil sa'yo? ilan-ilan lang yung... Meron, sigurado meron. Meron Hindi yan ko lang eh. alam. So, hindi ko masagot yung ano. Pag nagkaroon na tayo ng haters. Hindi. ba? Akin pansinin ko, oo. Pero, wala Hindi, na kasi. ako, pero kung magkaroon, lang. halimbawa, Nandyan na sila eh. Nandyan na. Ito, tulad na sinasabi ko palagi. Tayo din kasi, sa private conversations, di ba? Nag-opinion din naman tayo eh. Diba? Oo. Yan, si artistang yan, ganyan. Parang ganito. Pero ako, hindi ko kino-comment, hindi ko siya nilalabas in public. Parang kwentuhan lang. Minsan, sa sarili ko lang. Minsan, Walang resibo. kaya ako, tanggap ko din na may magsasalita sa akin ng ganun. Oo, di ba? Kasi Yan ako na din, ngayon eh. sinasabi ko rin naman yung mga sinasabi niya. So, tao lang tayo parehas. So, patas lang. Hindi ako masyadong, kasi ang daya nung iba, parang ayaw nilang, Zero gusto nila. ayaw no? nilang may hate sa kanila, ayaw nilang sinasabihan ng ano. Pero sila naman sa personal, mga kwentuhan, ang Nag-i-hate back ang tatabil din naman ng mga ano. May mga tropa tayong ganun, di ba, na ang tatabil ng magsalita. Pero, Sino kaya yun? ano yun, sa kanya-kanyang ano. Matatamaan. Yeah. Pero may mga ganun eh. Sobrang nasasaktan pag nakakarinig ng Criticism. mga criticism sa kanila. Pero sila, subconsciously, hindi nila alam ang tatabil ng dila nila sa mga kwentuhan. Ay. Tapos sasabihin nila, hindi ko naman sinabi yun na. Yung Hindi mo level sinabi ng ano. sa public, pero ikaw, Oo. sinasabi mo yun. Kasi Kaya yung sa akin, level ng it's either ego or narcissism ng tao eh. Depende. Nagbabari din eh. Yung sa akin siguro sa narcissism, hindi ko alam. Meron pa rin syempre. Baka 40% na lang. Wala na kasi ako masyadong pakialam. pero syempre, depende pa rin pag nadyan na yung Oo. public comments. Pag dumagsa na yan, pag Minsan- dire-diretso, babasahin mo na yun eh. Doon sa company namin, di magbabasa kasi ako ng mga comments doon sa ginawa ko. Di ba? Oo. Minsan talaga may tatagos eh. Parang ganun? talagang na-atake ka dun sa... Hindi, kasi baby ko yung mga ginawa ko na ano, di ba? Halimbawa, sa Mooncycle, di ba? Oh, yan. May YouTube channel kami doon. Oh, yan. Ako lahat ang gumagawa doon. Ako ang nagpo-produce, edit. Ako rin Oo. yung lumalabas na muka. Oo. Yan, pag may mga comments, kahit mapa-negative, di wala nga akong pakialam ata talaga. Oo nga. Bigla ko lang nandun na ako sa naalala. ganun level Kasi na nga parang- pala, meron nga pala kaming YouTube channel sa Mooncycle. mali. Na minsan may nagko-comment doon na ano eh. Basta Magaling. negative din. Di ba na magaling? Magko-comment ako in words. Bawa, mas Oo. minsan nga si Marla pa yung ano ba naman yan? E di ikaw ang bumili ng ganyan. Nakaganyan yan. Okay na outlet naman nila yun eh. Sinasabi lang namin in words. Nagko-comment kami in words. Pero hindi na namin para Tinatype awayin pa pa. yun. Na walang resibo. Parang, oo. Tsaka neutral lang. Eh, pag pinagtuunan mo kasi ng pansin yon, pag sumama yung loob mo, halimbawa ng isang oras, siya, napadaan siya doon, nag-comment siya after 5 minutes. 3 Iba- minutes lang, no? 3 minutes or 5 minutes, 10 minutes, nag-comment siya. Tapos next video, magko-comment ulit siya doon. Sa kanya, 10 minutes niya lang, Ang naubos niyang oras. 10 minutes sa lang panahon inaubos na yun. niyang oras doon sa emotion na yon, sa comment na yon. Ako,
damin ko ng isang oras, isang araw, Oo. lugi na ako agad. Lugi ka. Ayun Oo. ang Productivity-wise, hindi yun. talaga. Parang meron akong ganong game sa buhay na parang dapat sa oras mo, lagi kang win-win eh. Parang hindi ka lugi sa negosyo or sa oras, especially sa oras. Saka ayoko natatalo, especially sa ganun. Minsan natatalo ka, Talo sa oras. pero sa sarili mo na lang yun. Parang gagalingan mo na Pero lang. may right ka naman eh kung sakali, di ba, nasabihin mo yung ganun. Hmm. Pero sa akin, ang iniisip ko kasi, existing na yun sa mundo eh. Parang wala ka na magagawa na nandyan na yan, mga criticism na ganyan. So, okay lang. Kahit ancient times, nadyan na yan. Hindi lang publicize katulad ngayon dahil nga meron na tayong platform para mag-comment, para manira. Pero pag nakakapagbasa tayo ng dyaryo, kung siraan natin yung mga artistang hindi naman natin kilala, porque sinulat lang doon, ganito pala to. Ang nagsulat lang naman nun, isang tao lang. So, hindi mo pa alam kung totoo yun o hindi. Pero kung siraan yung artista, kung siraan natin, kung magsalita tayo ng kung ano-ano. Wala eh. Ganun lang. Tsaka lalo na ngayon na parang sobrang dami ng platform kang pwedeng puntahan para maglabas ng outlet. Comment. May mga video comments pa nga yun. Parang kokomentan mo yung mga nangyayari. Kokomentan mo yung comment nito. Dumadami. Pero ito maganda. Kasi magandang topic din naman kasi itong hate sa'yo, lalo na sa social media. Kasi uso na rin siya eh. Minsan nga, ang madalas pang naglalabas ng hate, lalo na sa Facebook, mga boomer eh. Diba yung mga Gen X? Napapansin mo rin talaga sa kanila. Galit eh. Galit. Kung mag-comment talaga sila, galit. Ayun, diba? Sa ano yan, malahat yan. Visor, UPLB, Open Tambayan. Parang lagi naghahanap ng away, no? May mga ganong tao eh. No? Top Gear. Yan, lalabas din. Parang pag may nag-comment na ganito, lagi nilang kokomentan, lagi naghahanap ng away. Ako din naman, mabilis ako matrigger. Kada pagbukas ko ng cellphone, Visor ako lagi eh. Lagi na lang. Hindi ko alam. Napansin ko. Naging conscious ako ngayon. Pero kaninang maga napansin ko na kada pagkagising ko, unang bukas ko ng cellphone, Visor lagi nasa unahan. Kung meron man akong gustong tanggalin sa sarili ko, na yung routine? Negative vibes sa akin is yung mga negative na nangyayari sa kalsada. Sa kalsada, medyo rin ako ngayon sa driving eh. Nakaka-iba rin yung mood ko sa driving eh. Pero yung sa akin, baliktad tayo. Pag nagda-drive ako, doon ko nilalabas lahat ng galit ko. Kasi, pag nasasakyan ka, nakakulob yun. Tapos parang, yun lang yung time ko na ilalabas ko yung galit ko. Parang therapy ko na. Okay. Sa sarili ko. Ang problema, pag nilabas ko yung galit ko doon, sila naman yung sumasalo. Kasi may kasama ako. Kasi may kasama kay. Ako solo ko lagi. Solo ko lagi. No problema. Yun naman. Di ba pwede gawin yan? Kaso, pag nagdadrive naman ako mag-isa, dahil wala akong kausap, tahimik ka. Doon lang ako nakapag-music, tas nanghanda ako ng malakas. Itong mga pahuli, nagiging usapan namin, puro mga kabalbal. Negative? Negative sa kalsada. Yung mga, ewan ko, napansin ikaw, bilang driver, tagal na nating ahente. Napansin mo ba yun, after pandemic, medyo naging wild yung kalsada? Paano wild? Gumulo sa kalsada. Dati may parang, tao? Yung mga sasakyan, even lahat na. Siyempre, nadagdagan ng motor, talaga yun. Nadagdagan yung e-bike? Tapos yung mga four wheels, medyo coops na rin ngayon eh. Hindi ganun ka, dati eh. Hindi ganun, may mga pailan-ilan eh. Kasi ako, 104 times akong lumuluwas. Manila. Every year dati, di ba? Manila, Bulacan, ganyan. 104 times a year. So, iba-ibang lugar rin na pupuntahan ko. Sa Maynila, sa EDSA, doon, medyo kalma nga eh. Kailan ngayon? Yung all throughout. Kasi natin ko pa si Leklik nung ilang taon eh. Yung kapatid ko pala. Pagdating mo sa ibang lugar, tulad ng Lipa, Diyos ko, dito. Tapos, dumayo din ako sa Cebu. Doon naman, parang, ibang klaseng pagka-wild din. Kumbaga, parang, hindi ko masabi. Hindi ko masabi na naging wild ba. Yung traffic, sige, maintindihan ko yun. Siyempre, dumami yung volume ng sasakyan eh. Pero hindi lang yun, yung pagiging... Yung pagsingit nila. Yung pagiging gag. Tarantado. Yung ganun. Yung pagiging... Paano ba yung sa pagsingit? Sa pagsingit, sa mga biglang papasok, sa mga biglang liliko. Tapos, talaga ako ang... Yung pagliko, yung halimbawa ito, papasok ka dito. Yung wala ka pa sa, di ba, gaganto ka naman dapat. Halimbawa, kakaliwa ka.
2 lanes to. Magkakaliwa ka, pupunta ka dito ka kakaliwa. Gets. Alam ko na. Di ba? Para yung kung meron dito, sabay kayo. Kaya nyo magsabay eh. Oo. May video nga. Hina-hypotenuse nila. Ngayon, ayan o. Gets ko. Hindi, nag-aral sila geometry. Yan ang pinaka, hypotenuse eh. Kupal. Yan ang number 1 hate ko ngayon eh. Yung kalsada. Tinutumbok yung ganan. Lalo na motor. Grabe. Motor, tricycle. Isa pa. 4 wheels din, meron. Hindi mo na maano ngayon sa bagay. Yung isa napansin ko pala, yung motor na, ito lane northbound ko, no? Tapos may, yung southbound, bakante. Tapos may motor na galing doon sa lane na yun. Yung ang pagpapasok hindi man lang perpendicular, yung sasabay na ganun. Yun. Yung sasabay na ganun ako. Hindi nila ginagalang yung distance nung sasakyan. Hindi nila alam na itong car sa unahan, car A sa car B, dapat may distance yan na hindi mo pwedeng pasukin. Hindi nila ginagalang yun. Basta-basta sila pumapasok. Iba yung tatawid galing doon sa kabilang lane. Oo. Di ba yung i-cross yung sasabayan ka ba? Tapos dapat parang hindi man lang tumbukin mo sa ako pumasok, di ba? Kahit motor ka. O kaya kahit pakurba. Tapos sa perspective nila, dapat naintindihan natin sila. Na para, shit, nagiging nasasakyan ako ngayon. Dapat sasakyan ko lang ilalabas tong galit ko dun eh. Tinitrigger mo ako hate nga eh. Usapang hate nga eh. Siyempre. Lalabas yung mga hate natin dito. Yun ang hate. Hate kita! Ayun, yan. Isa yan. Talagang isa yan sa mga hate ko talaga yan. Talagang hate kita. Isa pang hate ko ay politics. Usapang, hindi politics per se, yung usapang politics, TV politics. Si Marla, ginawa niyang telenovela yung issue ni Alice Guo. Parang talaga sinusundan nila yung, si Madam Alice kasi, di ba? Nasa agricultural industry yan. Para may QJJ farm yan. So, mga naging client natin yan. May personal touch sa atin yan, sa agriculture. Pero, ganun pa man, ako kasi ayokong manood ng ayaw mo ng waste of time sa akin ngayon yan, yung mga ganan. Not saying na waste of time yan. Kasi, maaari nga namang may effect talaga yan sa bansa. Pero sa akin personally, ayoko nanonood ng news. Kasi nga, kung ano naman yung balita before, yun pa rin yung balita ngayon eh. Hindi naman na babago. Ang masasabi ko lang sa'yo, ganyan. Alam mo yun yung mga ganyan tulad ng balita kila Alice Guo na ganyan. Sa takbo ng Pilipinas, ang tagal mo ng buhay sa Pilipinas, di ba? Alam mo na yung takbuhan nila. Para sa akin, naantay ko na lang yung summary sa dulo. Ano yung verdict sa dulo. Yun na lang ako. Kaysa ubusin ko yung oras manood ng gano'n. No offense sa mga nag-i-invest na gano'n. Pero para sa akin, baka mag-focus na lang ako sa ibang bagay tulad ng mag-enhance ng skills or kung ano man. Yun. Tulad nun, ako kasi lagi ko napapansin mula nung bata pa ako, ang balita pag may bagyo, pupunta na naman sa school ang mga pamilya. Kulang na naman sa shelter, kulang na naman ng pagkain. Tapos pag may bagyo ngayon, di sabi mo 1995 o 1994. Ngayon 2024 na. Pag nagbalita, ganun pa rin. Wala pa rin pabahay, kulang pa rin ng pagkain. Kakain pa rin ng delata at noodles ang mga na-stranded. So, sinong hate mo dyan? Hindi. Gobyerno. In a sense, kasi walang nangyayari. Parang paulit-ulit na yung... Wala pa rin pagkain, ganyan. Parang alam nyo na yung mangyayari pag may bumagyo. Wala pa rin bang... Bakit hindi nag-improve? Walang improvement. Walang fund, walang... Ayun, kaya, ganito na rin talaga siguro mapapanood mo sa news. So, ikaw bilang... Sawa ka na. Parang ganun lumalabas. Hindi sawa eh. I-google ko na lang yung oras ko sa ibang for skill muna. Improvement. Maring pag na-improve ko yung skill ko, magiging successful ako, magiging successful tayo. Baka saka tayo makakatulong, makakapag-dala ng change sa kung ano man yung capacity natin to bring change sa mga bagay na gusto nating ilagay, di ba? Mas doon na lang ako siguro. Kasi yun ang mas kontrolado kong senaryo. Yung sarili ko. Sa pa yung bagay na yun, mas kontrolado mo kasi yun Sarili mo. Case, yun, hindi mo makakontrol Di ba? Yung balita tulad kay Kibuloy, ganun.
Ano yun? Hindi ko alam na wanted si Kibulo eh. Alam ko, hinahanap, parang may pabuya na lang. Parang mga running joke sa Facebook. Pag nahanap mo si Kibulo, may ganito. Yun. Aba, nahuli pala si Kibulo eh. Siguro natural na lang din sa tao na maglabas ng hate. And then at the same time, tinanggap ko na yun na natural sa tao yun. So bakit pa ako maapektuhan? Yun yung tanong ko sa sarili ko eh. Bakit pa ako ganun maapektuhan kung natural naman pala eh. Diba? Parang kahit nung caveman era eh, may galit ka dun sa isang babae na hinaplos lang yung isa pa, diba? Na ganyan. Diba? Parang natural na. May instinct na rin. Okay lang. And then, yun yung sinasabi ko na hindi naman tayo binago ng social media, and-expose lang niya tayo. Kaya nasabi mo yan dati sa ibang podcast. Sabi mo nga, sa caveman era pa lang may hate na. Inilalabas lang natin yung hate natin. Ang bilis lang natin magkaroon ng hate ngayon. Napaka-reactive natin na minsan hindi na tayo nag-iisip. Ayun nga, di ba? Sabi ko nga, pag may negative comments sa akin, sa page ng Mooncycle, 5 minutes niya lang gagawin yun eh. Tapos ikaw habang buhay mong minsan iisipin mo habang buhay. Hindi pala habang buhay. Napakatagal mong anuhin nun. Pero yung mga artista, lalong-lalo na yung mga artista, di ba? Tingin ko nagiging manhid na lang sila eh. Pero biro mo mga naging pagbabago ni Justin Bieber, parang, di ba? Naapektuhan nga siya. Gusto niya lang namang maging bata. Ang galing niya, napakatalentado niyang music artist. Tapos pagkakanta niya, may pera siya, gagawin niya lang yung gusto niyang gawin. Wala naman siyang ginawang, hindi siya pinuship. Tinulungan siyang umangat para eventually tulong-tulong din kayo na ibabagsak siya. Parang ganun yung nangyari sa kanya eh, di ba? Yun yung hate. Parang gusto natin mag-aangat ng tao. Tapos eventually, pag nasa taas na siya, ayos, pwedeng magandang usapan na yung negative. Dahil ba kasi maraming mata. Maraming mata na nakatingin sa kanya. Parang marami nang gusto mag-control ng dapat niyang gawin. Na dapat ganto, dapat ganyan. Hindi na. Iba-iba naman yung tao. Pero kadalasan yung mga nagsasabi nun, sila, hindi ganun. Ano ba yung sinasabi mo? Yung mga relihiyoso mga tita, lola, ganyan? Hindi naman, pero parang ganun na nga. Ito, speaking pala, ito maganda. Magandang scoop. Kanina ko lang nabalitaan. May pangalan J. Yan. Sino pa daw yung relihiyosa, di ba? Relihiyosa ba yun? Nakikita, may hate post akong may nakita akong post na parang sinamarize lahat ng niya, mga post niya tungkol sa God. Kaya religious na ganyan, parang with God, I'm God, blah blah, ganyan, etc. Tapos pinapatay ang kanyang dahil sa pera. 13 million eh. 13 million ba, di ba? So, sa mga hindi nakakaalam, parang mayroong online seller sa Pampanga. Parang mag-asawa sila. Tapos meron silang business partner at kumare din pala. Actually, inaanak business partner pa siya. Parang distributor niya. Okay. Yan. Tapos, yung mastermind na yun na nagpapatay sa kanila, inaanak pa niya yung anak na yun. Tindi nga. May picture pa sila nung parang 2019 nga na siguro parang nga daw 13 million kapalit na yun ng buhay, parang ganun. 900,000 nga daw yung yung kontrata niya doon sa mga killer eh. 900,000? Parang August pa lang pinaplat na nila yun. Parang yun yung usap-usapan sa social media. Hindi, actually, hindi pala. Yun yung police report. Kasi nilabas ng police yung official na yun. Pero kulong din yun. Sino? Yung mastermind, kulong talaga. Siguro kaya umamin yung mga hired killer, yung organized. Mabawasan yung sentence nila. Para mabawasan yung sentence. Pero umamin din sila na marami na silang pinatay dun sa North. Bulacan, Pangasinan. Kung ako kriminal, hindi ko gagawin yun. Yun, kasi daw napapahiya na sila dahil pinopost na magbayad na ng utang, parang ganun. Ewan ko lang kung name drop talaga sila sa mga post Pero, nga naman kasi kung 13M ba naman kung yung products ay binigay sa'yo, hindi mo nabenta, siguro pwede mong isoli yun. Para wala ka ng utang. Kasi halimbawa, ikaw, kinuha ka ng distributor. Tapos, June na yung yung kinuha mo sa akin, ay hindi pa ako makabenta eh. Worst case scenario, pull out ko na lang yung produkto sa'yo, di ba? Para bumalik sa'yo? Para wala ka ng utang, pero sige, sa akin na nga lang yung produkto. Pero siguro, ang nangyari, malamang sa malamang, wala na yung produkto, hindi pa rin sila bayad. Diba? Pwede nyo namang ibalik na lang yung produkto. Sige, yan ang produkto. Teka lang, ang may utang ay si distributor. Oo.
Si distributor. Akala ko baligtad. Akala ko si Ano ba tawag doon? Ayun, yung dealer niya. Dealer. Ang may utang sa kanya. Pinapatay ng mag-asawa, yung mag-asawa din. Nagagawa ng hate. Hindi naman hate pala yun. 13M lang, no? Hate. Oh, hate na rin. Nagsama-sama na rin. Parang nahiya na daw sila. Pinapahiya sila. Bay, utang-utang ng... Kahit na eh. Parang kung galit ka, di... Galit ka putulin na mo lang paa mo, gano'n. Sarili mo parang gawin. mga ano, no? Kay Diba? John Lloyd, no? Pelikula ni John Lloyd. Ano yun? Yung Honor Thy Father, malupit yun eh. Hindi ko pa napapanood yun. Huwag mong spoil. Really? Huwag mo spoil. Hindi mo napapanood Gusto yun? ko mapanoorin. Malupit yun. Hate din yun. Epitome of... Honor Thy Father. Ano yung, siya yung... Hindi, kay Jesse Mendiola yun. Eh. Ayun. Yung Honor Thy Father, yung sila ni Meryl Soriano. Hindi ko sasabihin yung sila, hindi mo napapanood yun. Gusto kong panoorin. Pit yun, download mo na ngayon. Yun hate talaga. May religion part din doon. Maganda daw, maganda. Malupit yun. 7 ata ang rating no sa IMDb. 7 lang. 7 lang. Malupit nun. Pati hindi si John Lloyd doon. Okay. Ang isa pa dyan, isa pa sa mga hate na ganyan, yung mga review. It's either sa online selling, sa mga movies, sa music, yung mga review. Nakakatawa rin minsan eh. Walang base, no? Oo. Lalo na doon sa online shopping, yung 1 star, dahil lang na-late ng 1 day siguro, yung delivery. Tapos, hindi naman kasalanan ng seller. Kaya nga. Kasi kailangan. Siyempre, ano rin namin yan. Kasi nag-online selling din sa shop namin. Minsan, hindi naman kasalanan nung produkto. Out of our hands naman na yung sa shipping delivery na yun. Lang na-delete. Walang kwenta, hindi, nakontak ko nga, pero ganyan, hindi 1 star. Grabe ka naman, hindi ka naman objective dahil lang na-late, tapos curry yun na yung may kasalanan. Ganun ng democracy sa online. Democracy. Siyang ka. Kasalanan ng mga Greeks to eh. Sila ba nagpasimula ng democracy? Ang Greeks? Anong naman, masyado naman nating inabuso ang democracy dito sa atin. Sa Pilipinas. Sa buong mundo. Lahat na may demokrasya sa buong mundo. Masyadong abusado na eh. Ayun, diba? Sa US, grabe dun. Diba? Nag-uutuwa na sila dun, no? Ay, tapos tinatago nila sa word na democracy. Hindi, yun na rin kasi yung democracy. Gano'n na yun. Lalo na sa masa natin dito sa Pilipinas eh. Yun ang democracy. Yun ang very definition ng democracy. Kaya nagkakagulo yung mundo eh. Pero ano yung mga mabababaw mong hate? Pet peeve ko, no? Bukod sa... Kasi yung sa driving, yung sa kalsada, hindi ko masabing mababaw sa akin yun. Kagalit-galit naman kasi talaga eh. Nagagalit talaga ako nun. Pero yun yung isa sa mga gusto kong baguhin sa buhay. Gusto kong maging chill. Bakit mo babaguhin? Siyempre. Negative yun eh. Gusto ko positive vibes lang tayo. Ewan ko lang si... Hindi balance yan. Masyado ka naman. Kung positive ka dapat may negative side ka. May negative side ako. Siyempre, pag namumblema ako sa negosyo. Yeah, negative doon na lang yun. Pati mo naman doon eh. Ano sinasabi mo kay Etot? Si Albert Astillero, shoutout. So, nga. Kasi isa yan sa mga nakakasama kong nagda-drive dati na cool na cool. Walang pakialam. Talagang, yun ang model mo. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin siya. Pero kasi, syempre, nag-umpisa pa lang kami mga 2011, 12 sa CP. Na-drive na. Saka pag tumasama ako sa rota niyan, kaya malupit, ayan, marami rin joke talaga. Brother. Brother, ang sinasabi ko sa iyo. Hindi naman... ang gawin namin yun, di rorota kami. Brother, rota tayo. Parang technical niya daw ako dati. Ang lagi namin kwentuhan, mga joke. Talagang nag-iipon din lagi yan ng joke para lagi siyang meron joke. Parang hindi nauubusan niya. Para lagi siyang, ang malupit niya, hindi mag-joke siya, hindi may kwento siya. Di ako din, dami ko rin baon. At hindi, kwento ko. Boy bastos, mga ganyan, kwento ko. Sige. May tatabi yan. Kukunin niya notebook niya. Brother, ano nga yung Nililista niya. Ang lupit. Oo, nililista niya para meron daw siyang malupit. May notebook of jokes. Pero pag nagdadrive yun, talagang yun. Wala din ewan ko, baka pala siya yung kupal. Pero hindi, no. Baka nga. Baka siya yung kupal. Pag nagdadrive yun, nagkikwentuhan siya, nakatingin pa siya sa akin. Pero nung recent nakasama ko siya, nag-inuman, parang may mga reklamo ng lumalabas sa bibig niya eh. Nagbago na siya. Bata pa lang tayo kasi nun.
Ano nga kaya yung mga Yung pet peeve ko, na hate ko, meron hindi ko ako. alam. Mga small things. Ito, inis na naman yung wife ko dito. Sige nga, Alam mo yung, kwento mo nga. alam mo yung, Natatawa ko. pag yung likod, yung spine, Oh, pag nadadantayan yan, nangingilo ako. Inis na inis ako. Ayaw na ayaw kong dadantayan yung baba niya naka-angkla dito. Sa spine. oo. Nangingilo ako, lagi ko siyang tinatanggal. Dapat sinapak mo. Parang sa radyo nung kay Babalo. Di ba? Ganun. Ay, asawa mo pala. Sorry. Lagi ko siyang ginaganyan. Gusto ko, syempre, siya, gano'n. Para akong ma-injure. Ayun sa akin naman, May mga ganun ako eh. alam ko na, may ganyan din ako eh. Kaso, buti nilang tinigil ko yun sa akin. At least walang nakaalam. Ikaw, sinabi mo eh. Ang dami na nakaalam. Hindi naman, ano naman yung spine ko, susundutin. Eh ako single ako eh, malay mo, di ba? Pagka in the future. Pag sinabi ko yun, hindi gagawin. Pag gusto kong inisin, Uy, sasabihin mo na nga ngayon eh. hindi ko na sasabihin. Ba't sabihin mo na? Bubulong ko lang sa'yo mamaya. Ano yan? That's entertainment. Oo. Yun. Ako si Lollipop. Bulungan. Lollipop. Ano nga? Ano pa? Hindi pwede. Bukod doon. Bukod Ano dun pa sa mga- naisip ko na yun. Mga sa music. Ayan, may musikero kayo. Ay, ano naman yung stereotype na naman sa'yo. Stereotype na naman. Kasi na totoo naman kasi. Lagi ka may recommendation sa music. Tapos yung mga music mo, ikaw lang may alam. Pero maganda naman. Ngayon, pinapakinggan na namin. O, di ba? Oh. Bakit? Wala akong nasabi dun eh. Di ba? Hindi ko alam eh. Siguro baka yung tao naiinis sa akin. Hindi, yung Masyadong, hate mo na maliit lang, yung mga ganung type. So, Wala mga masyado eh. Pag may maduming hate ako, medyas, ganun. hindi kasi pag ako may hate, sasabihin ko kagad, or parang may angst ako. Wala ng kang konti na ganun, ganyan. wala kang pet peeve na hate. Pet peeve na hate. Maduming. Meron niya yung isa na basta. Hindi ko pwede sabihin kasi yung parang Private ganun din, lang. yung parang sa, Ganun sa din. spine na, pero sa ibang parte ng katawan ko na hindi ko sasabihin. Mas kasi itlog. hindi natin alam. Hindi ko alam din kung ano nga yung pet peeve ko. Wala eh. Nasabihan ka na ba ng I hate you? Maraming beses na. Masyado ka na. I hate you? Last month nga lang eh. Shout out dun sa tumawag sa akin na ganyan. I hate you? Na naka-block na sa akin. I hate you? Tindi na na. Mabagay, Englishero. Hindi pala last month, 2 months pala. I hate you, no? I hate Oo, I hate you talaga. I hate you. So, pinagsasabi pa pala nun. Hindi kasi ito, isipin mo sa akin, ka-hate-hate naman kasi ako eh. Oh, At times. Self-deprecate. Hindi yun depreciating. Deprecating. Defecating. Anong tae? Hindi, may ano kasi, pag may times na ka-hate-hate ako, tanggap ko na. Kaya rin siguro, ganun din yung sa akin pagdating sa ibang tao. Wala akong masyadong hate din. Kasi tanggap ko na rin na hate ako ng tao eh. Hindi, totoo naman eh. Naiisip, napaka-mapag-isip mo naman. Napaka-Gen Z mo naman. Ano Gen Z doon? Sensitive ka. Hindi, paano na sensitive doon? Wala nga ako masyadong pakialam. O, diba? Tanggap mo na hate bagay. Parang, Hindi na ako maabot sa ganyang thinking. Hindi ko na alam kung natanggap mo? tanggap ko o hindi. Hindi, Hindi ko na alam. Sina-shutdown mo eh. Hindi, meron pala ako isa. May isa. Pwedeng Naisip i-public ko. yan. Pwedeng i-public to. Oh. Sana wag masyado magalit yun. Pero hindi, totoo eh. Magalit yun. Alam mo yung iyak ng bata na may frequency sila, nakakarindi sa tenga. Hindi ako, siyempre ako. Alam ko, hate ko yun. Tatapa ko lang tenga ko. Pero yun, hate ko yun na maliit na bagay. Nakakarindi. No offense po sa mga may anak. Yun Tuloy naman eh. Malamang lalo na yung mga magulang. Kasi mas naririndi yung mga yun. Kasi anak nila mas yun tutukan pa, no? Shotgun. Tapos yung mga pagod na pagod sa trabaho, uwi. Oh. Kami. Kayo din siguro. Dadamig si Marla para hindi lang ako. hindi siya talaga hate, pero naririndi kami pag may bata. Pag may, di ba? Pero hindi siya yung talagang Hindi, wala. Opinion ko to. Naririndi kami pag may malikot na bata, pag may kasi may time talaga kami na gusto namin at peace kami. Oo. Talagang dapat lalo na kung stress ka na mag-isip ng para sa trabaho o business eh. Parang. Or yung ano lang. Believe din ako sa gusto mo mga lang mag-shutdown na kahit di stress eh. May mga time lang na ano eh. Gusto mo lang wala kang ano eh. Isipin. Shutdown ka lang. Pag ang dami nangyayari.
Sumugulo. Yung mga batang nagsasalita na. 3 years old na, 4, ganyan. 2 to 5, no? 2 yung to 4. baby, kaya mo pang ano yun eh. Karugain yung kiss ko yun eh. Kasi ano yun. Saka yun kasi yung di mo paalam kung gutom o may sakit o ano. Yung alam mong talaga ano ka pa eh. Di ba? At ganung level, 4 years old, naiyak na ganyan. Alam mo yung kaya mo nang pero illegal. Di ba? Parang ganon. Para mas katanggap-tanggap na mas kaysa sa baby. Di ba? Parang ganon. Marami naman. Tama naman no. Hindi tayo tumigil, no? Di ba? Doon sa bahay kasi. Di ba? Corner lot yun, di ba? Oo. Di laruan sila. Doon sa sa harap na lupa doon. Oo. May iiyak doon. Ay, kagulo na. Nalabas yung mga pet peeve hates ko. Sige nga, ano pa yung sa'yo? Ganon din, pag oras na ng tulog, dapat tulog na. Hindi, naggagawa kasi dyan sa kabila. Oo. Ang lakas-lakas nila magradyo. Yung aga-aga. Parang 6:00 ng umaga. Oo. Ang lakas na magradyo. Oo. Hindi kasi tulog mo eh. Reasonable yun. Tapos, dahil nga nagagawa sila, panggabi kami, di ba? So, okay lang na 7:00 hanggang 4:00, maingay kayo. Nag-grinder, nag-ano. Wala kang magagawa eh. Oo. Kahit pang gabi kami, tapos gawa kayo ng no choice. Ano nyo yun eh. Yan ang oras ng trabaho nyo. Ang hinihingi na lang namin, yung linggo na lang. At least yung Saturday na tulog namin to Sunday hanggang tanghali o peaceful, walang ingay, walang Ayun na lang sana ang hinihingi namin. Minsan, lakas mag-radyo. Pinupuntahan ko yan. Lakas ng radyo nyo. Aga-aga. Tapos sila lang maingay dito pag Sunday, walang ganun. Hate guy. Oh? Hate guy. Hindi naman ako hate guy. Di pala. Ano lang. Ako yung shutting down hate guy. Paglolo yung na. Hoy, tigilan mo yan. Ikaw yung si Grumpy, na Grumpy na sa up. Righteous. Para si Ted Mosby ako. Yung hindi mo mapigilan na righteous guy. Righteous. Pag may sumisingit sa pila or pag may naagrabyadong parang kaya yung mga yun? lagi. Oo. Sobrang baligtad tayo kasi ako yung pagod na ako, tapos pipila pa ako ng gantong 15 minutes sa antayin ko. Tapos may sumingit sa akin na isang grupo ng mga bata, ganyan. Ganun ang reaksyon ko lagi sa lahat. Wala. Hindi ubra sa akin yun. Pagod na. Oo. Hindi ubra sa akin yung mga ganun. Kasi sayang kahit sumingit sa likod ko. Kahit sa likod ko siya sumingit, anuhin ko pa rin siya. Paano naman yung nag-aantay sa likod, diba? Talagang pansinin ko talaga yan. Yung mga ganyan. Talagang magsingit ka, barilin kita. Sumungit na nga ako nung pagtanda ko. Sumungit na. Di ganyan ka rin naman nung college. Righteous konti ka nung college. Funny naman ako. Funny naman. Ano ba sa usapan yun? At least funny. Hate nga pala tayo. Napaka-negosyante mo naman. At least balanced. Ngayon wala na. Ayun, sa any form of hate, mababaw man, mapamalalim, talagang umpisa pa lang ng mundo, nandiyan na yan. Kaya yung mga, ulit-ulit tayo sa word na sa depression, siguro. Kung may mga nagpaparamdam ng hate sa'yo or nababasa mo sa comments or mag-post ka lang, lagi na lang may parang bumabati may reaction, negative reaction. Opinion ko doon, tingnan mo muna lagi din yung sarili mo. Baka nga naman may ginagawa kang iba, may ginagawa kang hindi kaaya-aya sa public o sa mga kamag-anak mo or sa kaibigan mo, sa core mo, di ba? Take responsibility ako palagi as much as possible sa lahat ng nangyayari sa akin. Oo. Sa lahat ng senaryo. Gusto ko nga talagang hanggang sa bawa, lumabas ako. Naulan. Naglakad ako papunta sa shop. May sasakyan na nagragasa ng tubig. Nabasa ako. Nainis ako doon. Pero ang gusto ko sanang reaksyon, ang gusto kong marating na point is, kasalanan ko dapat mas nauna akong umalis. Sisi lahat sa'yo. Oo. Kasi pag sinisi mo lahat sa'yo, mapamasama nangyayari sa buhay mo at magandang nangyayari sa buhay mo, makakontrol mo siya. Parang may control ka sa lahat ng mangyayari, magagamot mo siya. Hindi ko sinasabi na huwag kang magagalit, huwag kang mainis o huwag kang magsasaya. Pero kung mainis ka man, after yung rush of emotions na yon, pwede ka nang kumalma, isipin mo na yung mga susunod mong pwedeng gawin. At least, kontrolado mo. Alam mo na sa'yo nang galing lahat ng
kabalian or kung ano man yung nangyari na yun, di maaring mali, maaring tama, or kung ano man yung senaryo na nangyari na yun sa sitwasyon na yun, pagkakalma mo, alam mo na yung mga next steps na gagawin mo. Ayun lang yung... Sa bagay, pagkalma ka, mas may isip mo yung tamang gawin. Saka, kung hindi mo isisisi sa iba, pag sa'yo mo lahat sinisisi, magagawa mo ng paraan, di ba? Magagamot mo. Kasi hindi mo naman... Makokontrol yung iba. Makokontrol yung iba eh. Yun yung nangyayari. Parang dapat ganito ka. Yun yung sinasabi, di ba? Sa comments, sa social media. Sinasabi natin sa mga colleagues natin. Minsan sa mga kaibigan natin or ano. Dapat ganito. Dapat ganyan. Dapat. Hindi mo naman mababago yun eh. Hindi mo naman mababago yun kasi sila yun eh. Maaaring mabago, maaaring hindi. Pero wala yung may tutulong sa sa buhay mo, yung pagsasabi nung dapat ganito. Sila din sa'yo, di ba? Meron siguro may tutulong kung susundin mo. Pero kasi, sino ba muna mo susundin? Sarili mo muna, di ba? Saka kung sundin mo man yun, pero labag naman sa mo, ang hirap din, di ba? Sa mission vision ng buhay mo. Kaya dapat laging take responsibility ka sa lahat na nangyayari. Mapagod, mapabad. Ayun lang yung pag-atake ko sa hate siguro. Kaya rin siguro ako, hindi ko iniisip yung pag-shutdown sa iba or parang hindi ko pinapansin yung iba kasi hindi na pumapasok sa akin yung thinking na yun eh. More of sa ako, anong nagawa ko, anong nangyari, bakit ganito. For ang point mo lang, in a nutshell, parang mas magpo-focus ka lang ng self-improvement. Yun na lang. Parang ganon. Kaysa mag-focus sa hate. Negative effect lang talaga din nun sa akin. Minsan, kung sisihin ko din naman yung sarili ko, matindi din. Wala ka naman ibang sisihin eh. Ayun nga eh. Kasi hindi ko nga sinisisi yung ibang tao, yung ibang sitwasyon. Parang kung sisihin ko talaga yung sarili ko sa mga nangyayari sa buhay, medyo matindi din minsan. Kaya nagkakaroon talaga ng mga bad days. Pero kukunin ko pa rin yun, tatanggapin ko pa rin yun, mas pipiliin ko yun. At least, after nung bad day, kakalma ako, alam ko na yung mga pwede kong gawin sa susunod. Ang masasabi ko dyan ay independent thinking ang ganyan eh. Hindi siya organizational thinking. Alam mo yun? Siguro. Dapat isang grupo kayong gumalaw, ganyan, etc. Diba? Ganun dyan. Pero siguro, wala, independent din naman kasi kayo. Diba? Oo. Baka nga naman sa mga next steps, pag na-refine ko na kung ano man yung ganito, baka bagong learning na yon na okay, may isang organization or kung paano yun naman yung ganun thinking. Pero on a personal level, sa pag-atake ng hate, yon ganun ko siya atakihin. Ikaw ba? Oo. Wala, nihilistic na lang ako na parang nandyan na yan. Parang tanggap mo na. Alam mo yung Cowboy Bebop? Cowboy Bebop. Alam ko pero hindi... Hindi, ang pinaka-premise kasi niya. Sige, yung anime yan. Anime siya. Oo. Hindi ako, nung ganun ako kabata, ini-enjoy ko lang siya pagiging anime. Action scenes. Ikaw, iniisip mo na nun. Ang malalim na sa'yo yung Cowboy Bebop nun. Nung college ko lang na tsaka nitong later years lang yung pandemic. Pinanood mo lang ulit. Tapos may live action lumabas. Ang premise kasi nun, di ba, parang lagi siyang bored na hindi niya alam gagawin. Nandun ako sa stage na yun na parang ano gagawin ko sa buhay ko na ganyan. Buti nga may mga ganito tayong ginagawa, di ba? Yun. Tapos parang yung hate sa akin, parang hindi ko na kailangan ayoko na paggugulan ng time yung hate niya, ganyan. Kasi tanggap ko na nag-e-exist siya, parang. Mas nangingibawa na sa akin ni bored. Yun, existential ennui. Sa Inside Out 2, si ennui yan. Hindi, alam mong part na kasi siya. Yun yung state ko. Masyado kasing mag-isa. Ay, magagawin ko. Lagaro na nga lang ako. Kaya nga may maganda may mga ganito na ilalabas na ano. Tsaka maraming ganyan. Kumbaga, ngayon, millennial unique tayo. Each person, unique naman. Pero each person, meron din siyang may relatable din sa mga sitwasyon natin. Sigurado, ang dami. Lalo ngayon. Diba? Lalo ngayon siguro. Lalo na nag-pandemic. Nabanggit nga natin, di ba? Ang daming sa age natin, wala pa ring pamilya, wala pang asawa. Kami, wala pang anak. Parang mga ganun. May mga nakaka-relate din. Kung ang overall naman sa akin, or in a nutshell din sa akin, sa sobrang bored ko, wala akong pakialam mag-focus doon sa hate. Parang ganun. Ano? So sobrang bored ko, or sobrang nihilistic ko na ako. Nihilistic yung parang gusto mo na mawala sa mundo, ganun. Hindi naman ganun. Kasi depression yun eh, di ba? Ganun. Yung sa akin kasi parang,
kumbaga tapos okay na ako sa buhay eh. Wala naman ako iiwanan na ganyan, di ba? Ito rin parang endgame ko unless meron ako asawa or meron akong girlfriend, di ba? Wala na akong ganun eh. Wala pa. Di ba? Wala pa. Ganun. So, okay lang ako. Oo. Di ba? Parang yun yung ano ko. Nag-plateau na. Okay na ako. So, as a child, wala ka talagang long-term dreams. Long-term dreams na mag-asawa? Hindi, yung mga pangarap sa buhay. Hindi, maging director nga. Bakit? Ba't ka bored? Galit. Ba't ka galit sa akin? Ba't ka galit? Ewan ko. Hindi. Papaliwanag lang. Baka kasi baka burnout lang din sa trabaho ko. Gigisip mo, 12 hours kang magbabasa ng kung anong ganyan, di ba? Tingin ko na malaking factor yan eh. Saka isipin mo nanonood ako ng video, 30, 40, na iba-ibang video. Pero gusto mo yung ginagawa mo ngayon? Gusto ko pag nabubuo ko na. Pag nabubuo mo na. Yung process na pagbuo na mahirap. Kaya nga maganda rin yung mga gantong platform natin na meron tayong ibang gagawin. Ibang gagawin. Tapos bagong challenge sa atin. Kumbaga tayo parehas, may iba tayong ginagawa personally. Pero may time tayo para mag-hone ng bagong skill na meron. Bagong skill kaya to? In a sense, para sa akin. Kasi hindi naman nagiinuman tayo kasi ang inuman, ang kwentuhan, ano din. Pero itong gantong, parang organized kwentuhan siya eh. Di ba? Di ba? Organized. Kaya kwentuhan ka ba naman ng may lights, may mic, may camera. May mixer pa yan. May mixer pa. Di ba? Yung mga nagkikwentuhan tayo, catch up. Pero organized siya, may topic na alam natin, sigurado kasi may makaka-relate eh. Di ba? Hindi. Kaya rin naman natin ginagawa to eh. Kaya rin natin tinatanong yung about hate. Kasi alam natin, existing yan. Alam natin, obvious na yan nandun sa mundo eh. Dito, sigurado, sa ginagawa natin na to, di ba? May makakakuha tayo ng hate dito. Palang unang episode pa lang eh. Sa mga kakilala din natin, sigurado, ano bang pinagagawa ng mga to? Ganyan. Meron magsasalita niyan. Yun Which is okay lang din. Hindi ko na iniisip. Kasi ang sa akin, ako talaga, sabi nga natin doon sa mga previous episodes, at least ginawa natin. Tama ngayon, mas komportable na tayo. Diba? Ang laki nung naging comfort level natin dito eh. So, hindi natin alam ang mangyayari sa future. Malay mo, ito maging standard to ng branding or maging standard to ng kung ano man. May patunguhan. At least, yung iba, magsisimula pa lang tayo, meron na tayong na-establish may credibility na. So, kung may rush of hate man, saka kung may hate tayo talaga, na maraming hate na, ibig sabihin, meron na tayong narating. May hate na eh. Or it's either yun or may mali talaga. Siguro naman, hindi naman. Hindi ba? At least magiging lesson yun sa atin. Kasi yung iba, ang atake nila para sumikat, hate talaga yung ano nila eh. Halimbawa, yung mga unang dali ni Rendon. Di ba? Hate na hate siya dati dun eh. Rendon Labrador. Kasi ang atake niya, mang-provoke. Saka si, yung bigotil yung na laging galit. Nagre-react. Panoorin mo sila Fonzie na lang napapanood. Si Mars. Ano ba yan? Kung magkano ka? Ganun yung tonohan niya. Tapos may bigote siya na bading. So, medyo maskulado siya. Yun, talagang ang content niya, hate talaga. Talagang galit na galit. Na sumisikat siya dahil sa hate. Sa pag may naglabas na issue, talagang magko-comment siya doon. Di ba? Na-monetize niya yung pagiging hater niya. Tayo naman nagbibigay tayo impormasyon sa tao na opinion natin na kasi malamang merong nag-share ng same thoughts or same thinking ideas. Sana. Kasi kung wala, edi unique tayo. At least yun ang branding natin. Saka pinapakita natin na normal lang na magkwentuhan na public level na ganito, na okay lang yan i-share, na may makaka-relate. Kahit paanong topic ang pag-usapan nyo, may makaka-relate at makaka-relate. Anyways, it's been fun. Stay digital, stay native.